siguraduhin mo. Paano natin masisigurado ang kaligtasan ng ating kaluluwa? Una, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos, ang Biblia, ay ibinigay ng Diyos upang masigurado po natin ang tamang buhay, tamang pamumuhay habang tayo ay nasa daigdig at habang inihanda natin ang buhay natin sa tunay na buhay. Ang tawag po dyan ng banal na kasulatan ay buhay na walang hanggan na kasama po ang Diyos. Ikalawa, na pwede po natin masiguro ang ating kaligtasan, ito po ay sa pamamagitan maliwanag ng pagtanggap kay Jesus bilang ating tagapagligtas. Ang sabi ng John 1:12-13, yet to all who received Him, dahil ang Panginoon Jesucristo po ay regalo ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yet to all who receive Him, regalo ito ng Diyos, at kinakailangan magdesisyon ng tao na tanggapin ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. To those who believe in His name, at ang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo ay ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Kanyang pangalan. He gave the right to become children of God. Na sila, na siyang tatanggap. Ang pagtanggap ay ekspresyon ng Kanyang pananampalataya kay Kristo, ay pinagkakalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Totoo po na ating po naririnig at sa liwanag ng banal na kasulatan, lahat ng tao ay nilalang ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Para maging anak ka po ng Diyos, kinakailangan mo itong piliin. God has given us the free will to decide for our life. We have to decide personally if we are going to put our faith in God by accepting Jesus as our Savior. At ang sabi na banal na kasulatan, pag ginawa natin na tanggapin si Jesus bilang regalo ng Diyos, ang sabi dito, tayo ay magiging anak ng Diyos, children born not of natural descent, hindi dahil nag-ibigan si nanay at si tatay, nor of human decision or husband's will. Kasi may mga panahon na yung pag-aanak, hindi gusto ng nanay, pero dahil gusto ng tatay, kinakait at tunay na nagkakaroon na anak, o kaya naman ay yung mga biktima ng rape, nagkakaroon sila ng mga anak. Hindi po sila naging anak ng Diyos dahil sa kagustuhan ng tao, dahil sa paraang natural o dahil sa rape, kundi sila ay naging anak ng Diyos dahil sila ay pinanganak mismo ng Diyos. Amen? So lahat po tayo na tunay na tumanggap kay Jesus bilang regalo ng Diyos, na paraan ng ating pagpapakita ng ating pananampalataya, tayo po ay ipinanganak mismo ng Diyos. Amen? Hallelujah! At ang ikatlo po, para masiguro natin na tayo na nga po ay may kaligtasan, ito po ay sa pamamagitan ng ating pamumuhay. No? Ang pamumuhay natin ngayon, na habang tayo ay narito sa lupa, ay tunay na ebidensya na tayo na ay mayroong buhay na walang hanggan, that we are qualified, that we will go to heaven. No? Ang sabi po ng Titus 3:8, this is a faithful saying, totoo ito. And these things I want you to affirm constantly, that those who have believed in God should be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men. Kaya nga maliwanag ang sinasabi ng Matthew 7:16, bagamat sinabi ni Jesus ito sa mga false prophets na ang tunay na makadiyos, ang sabi niya, you will know them by their fruits. Ang tunay na tagalangit, may mga palatandaan ng mga ugaling langit, nagsasalita ng langit, at tunay na namumuhay na paraan panlangit. Amen? So masisiguro niyo po na kung kayo nga po talaga ay magmamana, ay nagmana na ng kaharian ng langit. Ito ay sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Dahil ang mga nananampalataya sa Diyos, ang Diyos ang ating puno, si Jesus Christ ang siya nagbigay sa atin ng buhay, tayo po ay mamumuhay ng makadiyos. We have to maintain good works and we always be careful to do good works. Ang kaligtasan po natin ay namumunga, at ang bunga po nito ay yung mga gawa na umaayon sa banal na salita ng Diyos o sa kasulatan. Kaya nga po yung pinaka-ultimate goal ng isang makalangit o ng isang papunta sa langit ay makamukha niya si Jesus. Ang imahe ng Panginoon Kristo ay tunay na mapa sa Kanya. And that is our ultimate
gold. Kaya nga mangyayari ang bagay na ito sa mga tao na tunay na ang kanilang pamumuhay ay mayroong pagbabago. Ang sabi po ng banal na kasulatan, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away, behold, they become new. Ang dati nilang buhay ay nagsilipas, ngayon sila ay pawang naging mga bago. Bago, bakit? Kasi nga si Jesus na ang kanilang pinapamuhay, kamukha sila ni Jesus. Amen?